nakaligtas ang lolo nyo. Ha? Hindi nakaligtas si Sandro? Saan? Sa mapanuring mata? Hindi naman? Biktima si Sandro ng alin? Teka lang. Anong natabo? Anyway, hindi raw nakaligtas si Sandro Marcos. Alam nyo pa victim, feeling ko pa victim tong mga to eh. Kasi 'di ba trending ngayon yung mga nepo babies, itong mga anak ng mga kongresista na may mga ka-tie up na kontratista, tapos yung lugar nila or ang kanilang nasasakupan, yung mga flood control projects, either wala talaga, kaya nga tinatawag na ghost projects, or substandard, or mahuna, marupok, konting baha, giba ang kanilang mga flood control projects, meaning to say, yung mga kontratista nilang kinuha, either palpak, or tinipid dahil siguro nang hingi ng kickback. Halimbawa, meron silang kinausap na kontratista. Halimbawa ay, ano ba yun? Matutina Construction Corporation. Kinausap ni Congressman Waya. Ito ang 1 billion for flood control. Balik mo sa akin ng ano niyan, kalahati. Sabi siguro ng construction corporation, kuning-kuning, or ng realties and whatnot. Sabi, grabe naman tong congressman na ito. Bibigyan ako ng kontrata para sa flood control. Pero kalahati agad ang sugapa ay puwes, titipirin ko. Katulad nung sa San Pedro Laguna, 'di ba? Delayed na. Sino nga 'yon? Yung Vizcaya ba yun, yung taga-Pasig na mga kontratista? Tumakbo yun kalaban ni Vico, di ba? Vico Soto, mabuti si Vico ang nanalo kahit papano. May kinontrata sila sa San Pedro Laguna. Delay, nandun na yung mga equipment, nagkanda tanggal-tanggal na yung kanilang flood control projects. So, tapos itong mga anak ng mga, hindi lang ng mga politikong for sure may kickback yan. O sige, I scratch your back, you scratch mine. Ganun yun, di ba? O, ikaw ang aking bibigyan ng kontrata for flood control, ang lagay gano'n na lang. Hati tayo. Kahit 30%, kung mabait siguro ang congressman, 30% ang hihingin. Pero kung suga pa, 50-50. Kung medyo may kabaitang konti, 60-40. Lamang yung kontratista, right? Yung gagawa ng flood control. So, itong mga anak ng mga kongresista at saka yung mga anak ng mga kontratista na magkakakontsaba sa pagnanakaw ng pera nating lahat ay nag-flex ng kanilang paggastos sa pagkain dyan sa Grand Hyatt Hotel sa BGC. Biro mo kain mga kababayan, $250,000, isang kainan lang. Anak ba yun ni Saldico or pamangkin? Right? O, yung mga yan. Grabe magwaldas, grabe mamili. That's sa kanilang mga anak na nag-aaral sa Europe or nagsistay abroad or naglalamierda, 'di ba? Ang maluluho, maraming sasakyan, mamahalin ang mga gamit, 'di ba, mga bags, lahat na jewelries, accessories and whatnot. Bonggang-bongga, lavish ang lifestyle nitong mga anak ng mga kontratista, pati mga kongresista. Syempre, si Sandro. Syempre, anak din siya ng, anak din ng mga politikong pinaghihinalaan natin. Or, di ba? Mukhang nepo baby rin ito. So hindi siya nakaligtas. Pero hindi siya doon nakaligtas sa mga mapanuring mata ng mga taxpayers na teka muna, bayad kami ng bayad ng buwis tapos kayo winawaldas nyo lang, pinapayaman na i-enjoy nyo ang pag-aaral abroad, ang pamamasyal abroad, ang pagbili ng mga mamahaling gamit and whatnot. 'Di ba? Pero hindi doon nakaligtas si Sandra sa ibang bagay. Well, dapat kini-question din niya kasi balita ko nareregaluhan niya ng Rolex. Totoo ba, Sandra, nareregaluhan ka ng Rolex ng isang designer na maputi? Na nagsampa ng kaso kay Miss Maharley Kong? Ito po. Basahin natin. Sabi ng Politico.com or Politics.com.
House Deputy Speaker and Antipolo City, so sa Rizal ito, no? Representative Rolando Puno, familiar sa inyo yung si Rolando Puno, said that even the district of House Majority Leader, yung distrito daw ni Sandra, and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos was not spared, hindi nakaligtas sa mga anomalya ng 2026 NEP or National Expenditure Program. Meaning to say, maanomalya ang budget natin next year. 2026 budget itong pinag-uusapan eh. Kasi pag ngayon nga po, 'di ba, 20th Congress na, nag-resume na sila nung June 30 ng kanilang no, was it June 30? Basta yeah, I think so. Or nung SONA ning iwi, 'di ba, nag-resume na ng session ang mga buwaya, ang mga kongresista. So, pag-uusapan na ng 20th Congress na 'yan ang budget natin next year. Pero yung budget natin next year, marami raw anomalya. Ginagawa pa lang, pinopropose pa lang para isubmit sa Senate, and then kapag tapos manggaling sa Senate ng budget, isasubmit kay ngiwi para pirmahan ni ngiwi. 'Di ba? From GAB or General Appropriations Bill, magiging GAA, magiging batas, General Appropriations Act ng 2026. So ngayon, inaano na nila, 'di ba? Diyos ko po, Ginoo ko. Hindi pa nga tayo tapos sa trabaho nila yan. Hindi pa tayo tapos sa investigasyon ng maanumalyang budget natin ngayong taon na ang dae-daing blanco. Eto na, nagka-craft na ulit sila ng panibagong budget para next year. At maanumalya raw yon. So paanong nabiktima at paanong hindi nakaligtas si Sandro Marcos sa maanumalyang budget para sa susunod na taon? Ang sabi po ni Rolando Puno, si Rolando Puno nasa DILG to dati, di ba? Right? Hanap ako ng picture niya. Nandali lang. Hanap ako. Familiar yung Puno eh. DILG? Parang DILG siya dati. Comment nyo nga dyan. Ayan. Pero masyondaers na ito ngayon eh. Kulubotching na ito ngayon eh, di ba? Kulubotchina na siya ngayon. Oo, si Rolando Puno. Anyway, never mind. Parang sangkot. Ay, okay. Tama ba, mga kababayan? Nung namatay yata si Jesse Robredo, yung asawa ni BFF Lenny, itong si Rolando Puno, ang allegedly may gustong kunin sa building or sa opisina ni DILG Secretary. Siya yata yung pumalit kay ano? Di ba naging DILG Secretary din si Jesse Robredo? Was he? Oo, naging DILG rin, di ba? Siguro si Puno yung pumalit. So, nung namatay si Jesse Robredo, ang alam ko, may ganong tseka eh. Gustong pasukin ni Rolando Puno yung opisina or whatever, at may balak siyang i-retrieve doon. Hindi ko alam kung ano. Or maybe that's why he's familiar, di ba? I don't know kung meron silang gustong pagtakpan or gustong kalkalin. Or sino ang nauna? Si Robredo ba or si Puno? Maalinman. Right? Oo. Anyway, never mind. Mapapahaba tayo. Oo. So, pareho sila naging DILG Secretary, I think, no? So, again, mga kababayan, itong budget natin next year ay questionable. Kine-question nga ni Puno, ni Rolando Puno. Ang gusto niyang mangyari, kung palpak daw itong budget na ginagawa ngayon para sa susunod na taon or 2026, i-reenact daw po yung budget ngayong taon. Yung maanumalyang budget ngayon na sinabmit nila last year, 2024, na maraming blanco, iyan na lang daw ulit yung gamiting budget next year. Diyos ko po, daming blanco, tapos wala pang nananagot. Pero ang gusto nila, yun na lang, reenactment na lang. Ang
ang 'di ba ang budget ngayon yung proposed kung paano kinraft yung budget ngayong taon last year, ayun na lang din daw ang pagbasihan ng budget next year. Kung ganito rin lang naman daw na puno ng anomalya ang budget next year. Planning pa lang ha. Pinopropose pa lang, maanomalya na kaagad. How much more yung budget na ubos na ngayon. Yung budget ngayong taon, ubos na, right? Mangungutang na nga singiwi. Oh, meron pinaplano pa lang yung next year, puno na ng anomalya. Ay ano pa yung current budget ng Pilipinas na maraming blanco. Ngayon, hindi raw nakaligtas si Sandro Marcos sa maanomalyang budget na ito na pinaplan for next year. Kasi, nag-uusap si Sandro Marcos at saka si Puno na merong mga budget sa ibang distrito or ibang probinsya, halimbawa, na ng DPWH. Tapos na yung halimbawa, flood control projects. Tapos na halimbawa yung flood control projects ng ano kaya, kunwari ay Pasig na lang, Pasig. Pero, wala nang dapat ipagawa next year eh. Okay na yung budget. Tapos na yung proyekto ng halimbawa ng Pasig. Nakapagpagawa na ng flood control. Pero sa next year's budget, meron na naman silang budget for that project. Ay tapos na nga. So, ang mangyayari raw, okay, nakapagpagawa na ng dike at kung ano-ano pa itong Pasig, bakit bibigyan na naman ng budget next year ng ganun? Ay tapos na nga yung proyekto. Ay saan yan? Anong gagawin dyan ng politiko? Ibubulsa. Kuha niyo yung, kung bibigyan natin ng analogy, nagpatayo na ng simbahan sa bayan ng sa bayan ng Busog, ano ba? Sa bayan ng Binyang halimbawa. May nagpatayo na ng simbahan sa bayan ng Binyang ngayong taon, tapos na yung simbahan. Next year, bibigyan na naman ang Binyang ng budget para magpatayo ng simbahan. Get? Yun yung hinihimutok ni Rolando Puno. Kasi, bakit na yung iba binigyan ng budget tapos na? Tapos yung kanyang distrito, saan nga siya? Sa Antipolo, right? Oo. Sa Antipolo si Puno. DPWH. Antipolo, Rizal. Rizal. Yung iba daw, binigyan na ng budget, bibigyan pa raw ng budget next year, tapos na yung proyekto, pero bigyan pa rin, so malamang makukupit. Pero sila daw, na may pinopropose na budget, hindi raw binigyan ng pondo. Tapos parang pinagtatanggol dito ni Puno si Sandro Marcos. Kasi nag-uusap nga raw sila, sabi daw ni Sandro Marcos, kami nga rin ganyan din, hindi rin yata mabibigyan ng budget yung gusto nilang proyekto. Pero yung iba naman na tapos na yung proyekto, bibigyan pa ng budget. So, maanomalya talaga. Pinag-uusapan pa lang ang budget next year, maanomalya na. Nagrereklamo si Puno and even Sandro Marcos. Ang sama talaga, sabi ni Puno. Hindi nakaligtas sa milagrong nangyari sa 2026. Diyos ko po, hindi pa 2026 mga kababayan. 2025 pa lang. Reminder. Hindi nakaligtas sa milagrong nangyari sa 2026 National Expenditure Program ang distrito ni House Majority Leader at Ilocos Representative, Ilocos Norte, Sandro Marcos. Kawawa naman si Sandro na biktima siya ng milagro ng budget next year. Pwede namang i-correct yun right? Magsusumbong daw si Puno kay President sa tatay ni Sandro. Magsusumbong daw sila. Bakit maanomalya ang budget next year? Ay, Diyos ko! Yung blankong budget nga ngayong taon, pinirmahan ni Ngiwi, di ba? Tama? Ito pa kayang may anomalya? Pero, I don't know, ano-anong klase bang mga... Kasi yung paggagawa ng budget, yung pagka-craft ng budget, di ba? And all that, ay manggagaling sa lower house. Sa mga kongresista, kung saan nandun si Puno, nandun si Sandro, nandun si Tamba. Anong klaseng mga congressmen and representatives ang nasa lower house na parang bawat taon may anomalya ang budget? Budget pa nga lang na
Pinopropose pa lang para next year, may anomalya na, ha? Naalala niyo sinabi ni Pangulong Duterte, I think sa isang SONA niya, na nandun syempre lahat ng mga kongresista, sabi niya, kung magkakaroon ng big one ang Pilipinas or maglindol, sana ang unang tamaan, sana yung ano, yung ang tawag dyan, may tawag dun eh. Yung pinaka ano ba, doon yung pinaka-center ba, epicenter, right? Sana raw kapag lumindol or nagkaroon ng big one ng Pilipinas, yung epicenter ay doon sa lower house. Total, habang nagsusona, di ba, si Pangulong Duterte. Total, nandun na raw ang lahat ng mga buhaya. Pag namatay daw lahat, makakaahon doon Pilipinas. So ano ito mga kababayan? Kawawa ba si Sandro Marcos? Na yung ilan sa mga budget na para sa Ilocos Norte ay hindi mapagbibigyan. Pero yung iba nakapagtapos na ng kung anong ipapagawa, bibigyan pa ng budget. May mga 73 million, may 93 million, may mga ganong pinag-uusapan eh. Milyon-milyon hanggang billion yan, mga kuya. Kawawa ba si Sandro Marcos? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.